Magandang araw sa inyong lahat. Ang video ito ay kadamitang pampangkatuto sa Filipino Tungkol sa mga salitang ginagamit sa impormal na komunikasyon, tulad halimbawa ng lalawiganin, balbal, maging ang mga kategorisasyon ng balbal ay tatalakayin din dito, kolokyal at banyaga. Simulan natin sa tandaan, ang mga salitang karaniwan at palasak na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon, pakikipag-usap o pakikipagsulatan sa mga kakilala at kaibigan ay kabilang sa tinatawag nating informal na mga salita. Simulan natin sa lalawiganin. Ang lalawiganin sa Ingles ay provincialism. So mula sa salitang probinsya, di ba? Ito ay mga salitang kilala at saklaw lamang ng puok na pinagagamitan nito. Kapansin-pansin ang mga lalawiganing salita. Bukod sa iba ang bigkas, may kakaiba pang tono. Halimbawa, dako ng Bisaya at ang iba pang mga halimbawa. Sumunod ay ang balbal. Sa Ingles ay tinatawag itong slang. Ang salitang ito noong una ay hindi tinatanggap ng matatanda o ng may mga pinag-aralan dahil hindi raw magandang pakinggan kasi ito yung mga tinatawag na salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa, sa halip na kotse, ang balbal ay chikot, lispo, etneb para sa 20 or praning, at marami pang iba. Sumunod ay ang kolokyal. Ito ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ngunit may kagaspangan at pagkabulgar. Bagamat may anyong ripinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasalita. So halimbawa, sa halip na sabihin aywan, ginagawa nating A1. Ang tawag dun ay kolokyal. So, ano or malinis pa rin yung pagkakabigkas. Oripinado pa rin. Sa halip na piyesta, yung pista. So, ang pista ay isang halimbawa ng kolokyal. Yung penge at saka yung musta. At marami pang iba. Sumunod ay ang banyaga. Ito ay mga salitang mula sa ibang wika, kaya banyaga. At ang ating wika ay mayaman sa wikang banyaga. Karamihan sa mga ito ay mga pangalang tiyak, wika, technical, pang-agham, simbolong pang-matematika o yung mga banyagang walang salin sa wikang Filipino. Halimbawa, high-tech, spaghetti, internet, online, at marami pang iba. Sumunod ay ang palabuuan ng salitang balbal. Una ay ang hinango sa wikang banyaga. Yung sikyo, isa itong balbal na hinango sa wikang banyagang security guard na Ingles at marami pang iba. Sumunod ay ang binaligtad or sa Ingles ay inverted or reverse category. So ito madalas itong gamitin ng mga kabataan. Halimbawa, sa halip na sabihing malupit, pinagbabaliktad, pet malugat, B para sa bigat, Tom Goods para sa gutom at sakalam para sa malakas. So binaligtad. Next one ay nilikha or coined words. Halimbawa nito ay yung paeklat. Wala namang salitang paeklat dati, pero nakalikha. Ang tawag doon ay nilikha. So ito nangangahulugang maarte. Maging ang hanep para sa papuri, tsaka para naman sa pangit. So meron tayong mga nilikha kasi batid natin na ang wika ay buhay, dinamiko at sumasabay sa pagbabago ng panahon. Sumunod ay ang pinaghalo-halo or yung sa Ingles ay mixed category. So halimbawa nito ay kilig to the bone. So ayan no, so yung kilig na Filipino tapos to the bones na Ingles kaya pinaghalo-halo siya. So sa aklat natin ay nangangahulugang paghanga o crash, pero pwede rin itong yung labis-labis na kakiligan umaabot hanggang bones, sabi. Kilig to the bones or kaya in na in para sa naaayon or uso or following to the trends or haba ng hair, sana all at marami pang iba. Next one ay in English or Anglicized category. So sa halip na Filipino term ay ini-English, kaya ang tawag ay in English. Halimbawa, bad trip. Yes, yes, yo para sa totoo. Ganun. Weird. Next one ay dinaglat. Abbreviated category. So madalas itong napapansin natin sa mga posts sa social media at iba pa. Halimbawa, sa halip na sabihin ng buo ang kulang sa pansin, ginagawang KSP. SMB para sa style mo bulok. Itong SKL, ito madalas ko itong gamitin, yung share ko lang, yan, at marami pang iba. So last one ay yung pagsasalarawan o pagsasakatangian ng isang bagay. So halimbawa nito, yung yoyo, lagay, basag, durog. So meron na siyang ibang kahulugan batay sa pagsasalarawan at pagsasakatangian ng isang bagay. Halimbawa, ginagamit yung yoyo dahil ang relo ay hugis yoyo. O kaya yung salitang lagay ay ginamit sa balbal na pagsasalarawan dahil yung tong na inilalagay o yung isinisingit para hindi mahalata ang pagbibigay, yung lagay, ganon. O kaya halimbawa yung basag, durog. So pagsasakatangian o pagsasalarawan ng mga nawawala sa sariling isip, halimbawa, at marami pang iba. So ayun lamang ang ating pagtalakay sa mga salitang ginagamit natin sa informal na komunikasyon. Ito ang ating disclaimer. At ito naman ang ating sanggunian. Paalam!